Hello guys, nasa usual spot pa rin tayo. Okay, to take our video lessons. Parang medyo pause pa ako. Okay, katapos ko lang yung isang subject kanina and then sunod agad natin to, yung CSP. Okay, so last topic na tayo and then babay na, diba? Last topic na eh. So last mnemonics tayo. CSP. Okay. So be proud of yourself kapag nasulat nyo lahat itong mnemonics natin. Dahil alam na, hindi basta-basta ito. Alam kong talagang nahirapan kayo sa pagsulat. Ano? So di naman masyadong dinig yung kuliglig, di ba? Ewan ko. Pirang ibon to. Ikaw naman ngayon. So, simulan na ba natin? Okay. So, sabay-sabay na to, no? 7, 8. Lesson 7, 8. Diba? Konti lang naman, no? Pabi, may pogi po. Okay. So, hanggang dito lang, oh. Diba? Oh. Pero walang wala sa inyo to. Diba? 1 minute na hindi pa nag-start. Okay. So, start na po tayo. Lesson 7, 8. Understanding Culture, Society, and Politics. Ano? So, pag-usapan naman natin ngayon yung social and political stratification. Okay? Iba't ibang estado, iba't ibang inequalities around the world. Okay. So, check nyo kung saan kayo dito, no? Ano? So, ito yung classifications, stratifications within social. So, this means kasama kayo rito and at the same time, political stratification. So, alamin nyo, diba? I-analyze nyo kung saan ba kayo rito. Kung, diba? Simulan na po natin. Social and Political Stratification. SS. Screenshot ba yan? Hindi. Social Stratification. So kapag nasabi natin stratification, strata, status, estado ng tao, di ba? Social stratification. So dito po, hindi naman lahat ng estado ng antas ng tao kapag pinag-uusapan ng lipunan or social, lahat nasa magandang kalagayan. Tama. Hindi lahat mayayaman. Hindi lahat nagpapakasarap sa buhay. Ano? So ngayon, aalamin natin ang iba't ibang estado sa lipunan and yung mga inequalities. 'Di ba? Kasi merong ganun. Inequalities. 'Di ba? Yung hindi mo deserve pero dahil sa estado mo pinaparana sa'yo ng lipunan. 'Di ba? So, yung saddest part lang naman 'yun, 'di ba? Yun yung pinakamalungkot na part hangga't nabubuhay ka rito sa lipunan. 'Di ba? Kaya nga pinag-aaral kayo ng mabuti, 'di ba? Para in the future magkaroon kayo ng estado, magkaroon kayo ng reputasyon, ng pangalan, 'di ba? Trabaho, maging mayaman, 'di ba? Para din nyo danasin yung sad part ng lipunan. 'Di ba? Na siyang nararanasan ng mga, alam niyo na, yung mga unprivileged person, yung mga nasa marginalized sector na tao, 'di ba? So, social stratification, FOI, form of inequality. Sakit, no? 'Di ba? So, pinaka-definition ng social stratification, agad-agad, inequality. 'Di ba? Estado naman to, bakit pinasok agad yung inequality? Kasi, yun ang pinaka-visible. 'Di ba? Kapag pinag-uusapan ng estado,
ng tao sa lipunan, inequality agad. 'Di ba? Kasi nga hindi pantay-pantay, 'di ba? 'Di ba? So hindi lahat mayayaman. Kapag hindi ka mayaman, nasaan ka? Anong nararanasan mo? Equality ba or inequality? Yun. Okay? Social stratification yun. 'Di ba? So, susunod tayo. Society are ranked in terms of their superiority. Sakit, no? Society are ranked in terms of their superiority. Ano? So, saka ka lang mapapabilang sa high class kapag superior ka. Paano kung inferior ka? 'Di ba? Paano kung hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral? Paano kung hindi ka CEO, hindi ka president, hindi ka part ng government officials, hindi ka part ng, alam mo, mga kagalang-galang na rank dito sa mundo natin? Ano? Are you still called superior? Kumusta yung social stratification mo? 'Di ba? Inequality. So, yun po yun. Ang society natin ay nakabase sa pagraranggo-ranggo, pagle-level sa isa't isa, 'di ba? In terms of superiority. Kapag magaling ka, hindi nasa mataas ka. Paano kung hindi ka magaling? 'Di ba? Hindi nasa ano ka. Alam mo na, lower part. 'Di ba? That is your social stratification. Okay. So, members are divided into different strata or layers that fall in the hierarchy. Okay? 'Di ba? Stratification, strata. 'Di ba? Estado. So, pinag-uusapan ng estado, sinabi agad form of inequality. Bakit ganun? 'Di ba? 'Di ba? Members are divided kasi ang members ay divided into different strata or layers that fall in the hierarchy. Okay? Alamin nyo yung estado nyo dito Tingnan nyo I-analyze nyo kung saan kayo rito Diba? Kapag hindi nyo kapag hindi nyo na-analyze kung saan kayo rito, magtaka na kayo. Baka you are alien. Diba? Hindi, joke lang. Okay. So, saan na ba tayo? Members are divided into different strata or layers that fall in the hierarchy. So, meron po tayo dito, A, B, C, D, E, F, G. Yan. 7. A to J, di 7. Okay? So, meron po tayong 7 estado, strata. So, sa 7 yan, alamin nyo kung saan kayo riyan. Diba? Okay. Saan yung A? Ito. A, SD. Social desirables. Social desirables. Ano yung social desirables na yan? Ito. Social standards vary. Social standards vary on status in every society. Social desirables. Diba? Kung ano yung desired mong estado, yun ang binibigay sa'yo ng lipunan. Okay? So, medyo masaya ka rito. Kasi yung estado mo ay nakabase kung anong gusto mo. Okay? So, ito yung estado na nasa mataas pa. Diba? Nasa high class, kumbaga. Kasi gusto mo Yung estado mo nagva-vary sa status na gusto mo sa society. Okay? Social standards vary on status in every society. Okay? Kung gusto mong yun ang status mo, yun yung status mo sa society na yun. Di ba? Okay. So, sino usually ang gumagawa nito? Ito na. 3-component theory of social stratification. Under to ng social desirables Okay. So, meron tayong 3. 1, 2, 3. Number 1. Kapag ikaw yung taong merong power, number 1, power. Magagawa mo ba yung gusto mo? Hindi. Oo, tama. Diba? So, power. Yung taong may power.
Okay? Refers to the ability to influence other people. So kapag ikaw may power, kaya mong idikta kung anong estado ang gusto mo. Kung anong desired mong social strata, kaya mong gawin, di ba? Kasi may power ka eh, di ba? You have the ability to influence other people. So, wala nang ano yun. Wala nang usapan yun. Kung ano yung gusto mo yung estado, yun na yun. Di ba? Kasi nakuha mo yung ano mo eh. Nakuha mo yung gusto mo dahil do sa power na meron ka. Di ba? Number 2. Prestige. 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 Okay? Prestige. Pagiging famous, pagiging tanyag, pagiging kilala. Aside from power, kapag wala kang power, usually ang power ay nagmumula sa political leaders, di ba? Kapag prestige naman, sa mga celebrity. Ganun. Di ba? Kapag famous ka, you are famous as a celebrity, actor, actress. Di ba? Kaya mo ring kunin. Kaya mo ring kunin. Kaya mo ring paano ba ang gagamiting term natin dito? Kunin na lang. Sige, kaya mong kunin ng kung anong gusto mong estado. Di ba? Your prestige, di ba? Refers to the person's position in the society. Okay? Kapag sabi natin prestige, person's position, you are actor, famous ka ron, prestige ka. Di ba? So, pwede ba maging prestige ang mga political leaders? Pwede po. Di ba? So, dalawa yun. Di ba? Prestige siya, may power pa siya. May dumadaan. Wait lang po natin. Okay, 2:46, 12 minutes, 76%. Okay, lapit na po tayo. No? Sobrang lapit na po natin. Simula pa lang, malapit na. Okay, naintindihan po yun. Okay, prestige refers to the person's position in the society. So, yung person's position po natin, natutungkulan natin dito, yung alam na, yung mga position na sikat, kasi nga prestige, diba? Yung mga position na, alam mong, yun ay sikat. Yun ang position na famous. Fame, diba? Something like that, diba? Pangatlo pa natin, number 3, yung taong mayaman. Wealth. Diba? So, hindi lang po power, prestige, pati yung taong mayaman. Pwede niyang madiktahan kung anong gusto niyang estado sa lipunan. His social strata in society. Diba? So, wealth refers to the amount of resources that you have. Diba? So, mayaman eh. Diba? Amount of resources that you have. Kung lahat ng resources meron ka, kayong diktahan kung anong gugustuhin mo. Diba? Kung anong gugustuhin mo yung estado. Eh, mayaman ka eh. Diba? Kilala nyo si si Chavit Singson. Diba? Mayaman siya. And, ang dami niyang natutulungan, hindi lang natutulungan, kundi, alam mo na, parang, something like may, nagiging kilala siya sa pagiging mayaman. Diba? And, talagang siya ang pinupuntahan ng mga Kapag napag-uusapan ng Pilipinas, may isang foreigner, businessman na foreigner, 'di ba? Kilalang foreigner sa bisaya ng Pilipinas. Si Chavit Singson nag-entertain sa kanya. 'Di ba? So, something like that because of his wealth. 'Di ba? Daming tumadaan.
Pasensya na po. Talagang dumarami ang dumadaan. Diba? Ano ba naman ako para pansinin nila? Okay. So, yan. Diba? Hindi naman ako may power. Hindi naman ako prestige. Hindi naman ako may wealth. Okay, so yun pa. 3-component theory of social stratification: power, prestige, wealth. Kung ikaw yung taong may kapangyarihan, prestige, famous ka, and you are mayaman, di ba? So, kaya mong diktahan kung anong gusto mong estado sa lipunan. So, basically, yun lang po ang gusto niyang tumbukin nila. So, wag po tayong maliligaw dahil yun naman po ang gusto niyang iparating sa atin, di ba? Under po to ng social desirables, yung desired mong position in the social or society. Social desirables. So, usually, itong A natin, pinakaunang social stratification natin, ay for, sino ba? Sino bang may power? Sino bang prestige? Sino bang may wealth? High class. Diba? 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 Okay, so, yun ba? For high class. Pero siguro, meron sa inyo na may power na, may prestige pa, may wealth pa. Okay. So, sabihin na po tayo. Pangalawang social stratification, social mobility system. Okay? So, pag-usapan naman natin itong social mobility system is how people manage to change their social position na natumbok niyan, change their social position over a period of time. Okay? Sa tingin nyo, may katulad ba to sa social desirable? Yung social desirable, di ba? Pwede mong diktahan, pwede mong baguhin yung status mo based on your power, prestige, and wealth. Pagdating kay social mobility system, ganun pa rin, di ba? Change their social position over a period of time. Pero tingnan natin yung pagkakaiba nila. Okay? So, tingnan natin yung pagkakaiba nilang dalawa. I-analyze natin. Meron po tayong 2 types of movement and 2 types of system based on social mobility. Ito, yung dalawang 2. Taas natin. Okay. So, yan. 2 types of movement. Mobility, di ba? So, kapag sabi natin mobility, talagang nagmo-move. Di ba? Kasi mobility, you're able to move. Di ba? Mobility. So, tingnan natin yung 2 types of movement na ginagawa ni social mobility system. Okay? So, kung paano ito nakakapekto sa tao, paano ito nakakapag-change their position over a period of time, alamin natin. Okay? Number 1, vertical mobility. Okay? So, kapag ina-adapt nila tong vertical mobility, anong ginagawa nila? Ganito po yan. Refers to how people would move up and down the social hierarchy. Refers to how people, ibig sabihin mayroong kapangyarihan, ang taong ito, either mag-move up siya and down the social hierarchy. Okay? Okay? So, ano to? Pwede siyang makibagay sa low class. Pwede siyang makibagay sa high class. Kasi move up and down eh. 'Di ba? Social hierarchy. 'Di ba? Kapag pag-usapan natin yung social hierarchy, dalawa lang yan eh. Either nasa high ka, nasa low ka. Pero yung iba, meron ng dinagdag yung middle class. 'Di ba? Pero balance lang naman yung middle class. 'Di ba? Okay. So, yun po yun, vertical mobility. So, ito yung klase ng tao na gusto niyang tumaas para siguro maranasan yung buhay pagiging high class. And may pagkakataong na isipan niya rin maranasan yung pagiging low class. Vertical movement, vertical mobility. Alam niyo yung vertical, 'di ba? Pa-line siya, 'di ba? Line. 'Di ba? So kapag nag-drawing ka ng line, either magsimula ka sa taas, guguhit ka pababa. Mararanasan mong nasa taas, pababa. Or pwede ka ring mag-drawing ng mula pababa pataas. So pwede mong maranasan mo yung buhay sa baba,
pataas. 'Di ba? Importante yung mobility. 'Di ba? Kasi kapag sabi natin mobility, gumagalaw, may movement. Okay? So hindi natin pwedeng sabihin na nasa taas ka lang. 'Di ba? Kasi kapag high class ka lang, social desirable lang 'yan. 'Di ba? Walang paggalaw eh. 'Di ba? Pero kapag gusto mong maranasan yung buhay sa baba, gagalaw ka, guguhit ka pa baba, vertical line. 'Di ba? That is vertical mobility. Okay? So, pangalawa naman, horizontal mobility. Paano yung horizontal? 'Di ba ito yung yung pa-minus. Pa-minus ba yun? Yung horizontal. 'Di ba? Paano ka mag-drawing ng dash, M dash. Minus sign. Okay, 'di ba? Horizontal mobility refers to a person where to move in an equally ranked position. Gagalaw siya within equally ranked position. Okay? Horizontal mobility. So, siguro ganito yung scenario nito. Ito na yung sa middle class. Gusto niya ring maranasan yung pagiging middle class, pero alongside sa pamumuhay niya as a middle class person, nalaman niya na may iba't iba pang class ng middle class. Yan, kaya mag-move siya from one middle class into another middle class. So hindi siya either tumaas or bumaba. Nag-stay lang siya sa 'di ba? Sa isang linya lang, napahiga. 'Di ba? Parang equal sign nga. Equal sign, minus sign, dash. 'Di ba? Sana gets po ninyo, mobility system. Paggalaw po ito, movement po ang tinutukoy natin dito. If ever na ikaw ay naging tanyag sa lipunan, so na-attain mo yung high class. Pero at the same time, gusto mong maranasang mamuhay sa baba. That is vertical mobility. Pero kapag ikaw, from middle class, gusto mong maranasan yung pamumuhay ng iba't ibang middle class, horizontal mobility. Okay? So sana po gets po yun. Kasi kapag hindi nyo gets yun, para akong baliw na nagsasalita dito. Okay? So, 2 types of system based on social mobility. Sistema naman po tayo. Kasi nasabi dito, social mobility system. Mobility pa lang yung kanina, di ba? Ito naman, system na. So, pag-usapan natin yung dalawang sistema. Okay? 2 types of system based on social mobility. Okay? Kung meron tayong dalawang klase ng paggalaw, ito naman, dalawang klase ng sistema. Para makakompleto natin yung social mobility system. Diba? Okay, meron pa tayong dalawa. Open class system and yung closed class system. So, again, tingnan natin yung pagkakaiba nila. Kung kaya nyo sulat itong situation natin, sulat nyo lang, diba? Wala namang masama. Diba? Open class system is a person's status is based on their achievement. Diba? Achieve status. Diba? Ito yung natin. Ito na yung topic natin nung nakaraan. So, ito yung klase ng sistema, open class system, ibig sabihin, you are free. Diba? Diba? You are free to have your status based on your achievement. Okay? So, kapag nagkaroon ka ng achievement towards sa pagiging teacher, that is your achievement, syempre pwede kang maging teacher. Pero kung at the same time nakapag-achieve ka towards another profession, syempre pwede mo rin pursue yung another profession. Open class diba? You are free. Open class system, diba? So, ang magdidikta ng estado mo dito ay yung achievement mo, based on your achievement. So, yung status mo, nakadepende sa ma-achieve mo. Diba good pa rin? Goods pa rin yan. Diba? Diba? Kung papansin naman dun sa vertical mobility, dalawa yung pagagalingan mo Diba? Kung i-analyze mo mabuti yun, paano mo naranasan maging high class? Siyempre dahil sa achievement mo yun. Bakit gusto mong
mamuhay maranasan yung pagiging low class. Para makakuha ng another achievement, di ba? Di ba? Kasi gusto mong mag-seek ng another achievement. Kaya gusto mong makita yung sitwasyon sa ibaba. Possible na ganun ang senaryo, di ba? Pero possible na may iba pang senaryo. Kaya nagkakaroon ng vertical mobility. Di ba? Okay? So, basta yun na. So, we are free in open class system kasi nakadepende ito sa iyong achievement. Okay? So, pansinin nyo naman yung pangalawa natin. Closed class system usually remain in their ascribed status. Okay? Yung nakafix sa'yo nung pinanganak ka for the rest of their life. So, kapag pinanganak kang mayaman, gusto mong mamuhay, mamatay ng mayaman, that is closed class system. Sinara mo na yung sistema mo sa paraang yun. Di ba? Di ba? Ikaw, di ba? For example, ikaw. Hindi, syempre, malamang marami sa inyo mayaman. Di ba? Pero bakit nag-aaral ka pa? Di ba? Kasi gusto mo ng open class system. Gusto mong yung status mo ay based on your achievement, hindi based on your ascribed status. Tama? Kasi kapag based on your ascribed status, kung ano yung nakafix sa'yo mula pagkapanganak mo, mayaman ka mula pagkapanganak mo, at gusto mong matay na ganun pa rin, di ba? So, closed class system yun. Kasi sinasara mo na doon. Pero kapag gusto mong maka-achieve pa ng iba, di ba? Gusto mong ma-achieve yung ganito para maranasan mo yung ganyan, di ba? So, that is open class system. Kaya nga yung word na ginamit ko is free. Kasi meron tayong, yung pangalawa natin is sarado eh. Di ba? So, hindi yun free. Okay? Natatawa ko mag-isa. Okay pa? So, sana nagigets po yun. So, sana nai-analyze nyo na rin po yung sarili niyo kung saan kayo napapabilang. Okay? And, humihindi pa ba kayo? Kapag humihindi pa kayo, meron pa tayong lima rito. So, kung sa tingin nyo wala kayo doon sa dalawa, A, B, baka sa C to J, C to G, di ba? C to G. Pare ba tulog na? Parang baka doon sa C to G, meron na kayo. Okay? Social inequality. Letter C po natin, social inequality. Parang dito ako. Parang makaka-relate tayo dito. Okay? Social inequality, people having unequal access to various resources and privileges in society. Meron ka ba unequal access? Okay? Napagkakaitan ka ba ng resources and privilege in the society? Well, that is social inequality. Di ba? Kung sa tingin mo oo, social inequality yan. Sa tingin mo hindi, baka dun ka sa letter D to J. Di ba? Tapos na tayo sa high class and di ba? And napasadaan na rin natin yung middle class kanina sa social mobility system. Dito sa social inequality, sino ba usually nakakaranas ng inequality sa social? Di ba yung mga low class? Di ba? May padaan. May padaan na naman. Ilang oras na ako na-discuss dito. Wait lang po, may padaan. Bira, parang wala akong dito. Parang wala akong social inequality dito. Bakit ba di nakaraanan? Kapag tumadaan sila, hindi nila ako napapansin. Parang dito. Kasi mag-camera muna. Ipakita ko muna yung paligid ko habang dumadaan yung tricycle na to. Okay. Magka 30 minutes na po tayo. Kung gusto nyo putulin muna dito, di ba? Pwede naman. Marami-rami pa naman yung araw nyo before checking our notes. Diba? Pwede nyo gawin yun, di ba? So, kung malis na. Meron na akong social equality.
Okay, so social inequality, ganun ba yan, ano? Kaya kapag napagkakaitan ka ng resources and privileges in the society, you are social inequality, di ba? Okay, 3 factors. Taas natin. 3 factors characterized by social inequality. Yung ganun pa rin, ito na yung part ni ano kanina, social desirable, yung tatlo. Wealth, power, prestige. Di ba? Kasi nasa high class lahat yan eh. Oh, syempre napagkakaitan ng ano yan. Napagkakaitan ng low class yan, di ba? Napagkakaitan sa low class yan. Kasi ginawa ni high class. Gets niyo yun? Di ba? Sino bang mayaman? Sino bang may power? Sino bang kilala? Famous? Di ba yung high class? Oh, kung ano ang wala sa low class, social inequality yun. Di ba? Di ba? Basic. Okay, next na po tayo. Okay, dito na. Baka dito na kayo. Wala pa rin ba? Di pa kayo natatamaan? Di pa kayo, ano naman? Hindi nyo pa nakukonsider yung sarili nyo sa A to C natin. Try natin dito sa gender inequality Gender inequality. Alam niyo na to. Okay? Deprive of privileges such as some occupations, equal pay, education, rights that others enjoy due to their sex or gender. Napagkakaitan ka ba ng equality based on your gender? That is social inequality. Gender inequality. Okay? So, gender inequality. Di ba? For example, you're applying, babae ka. Gusto mo mag-apply sa construction firm. Di ba? Napagkaitan ka, sabi nila, gusto nila ng lalaki. Kasi lalaki malakas. Malakas magbuhat. Gusto mo, pinapipilitan mo as a female, as a woman, as a lady. Di ba? Gusto mong ipagpilitan na gusto mo yung trabahong yun. As a construction worker, babae ka. Hindi ka pinayagan. That is gender inequality. Di ba? Kasi hindi ka pinayagan eh. Okay? So, mapatrabaho mo yan, equal pay, education. Okay? So, itong education na to, medyo ang pinagmulan nito, ito yung, alam niyo, yung sinaunang panahon pa. Di ba? Kasi ang history ng Pilipinas, ang lalaki lang po ang nakakaroon ng rights para mag-study. Diba sa mga educational system natin noon, and yung babae, nananatili sa bahay, naglilinis ka na. Diba? So, kung namuhay ka sa mga panahong yun, and as a female, as a woman, as a lady, gusto mong mag-aral sa school. Diba? Pero di ka pinayagan. That is gender inequality. Diba? Okay. So, yun po yun, ano. Sana po, gets nyo. Pero, that time, nag-aklas yung mga babae nun diba? Nagkaroon ng feminism para itaguyod ang rights ng mga babae. Diba? So, sa tingin nyo ba nagkaroon na ng gender equality na nagkaroon ng feminism? Diba? Malay natin, diba? Pero, product ng feminism, yung mga babaeng gumagawa ng mga trabaho ng panlalaki. Diba? So, product yun ng feminism. Ibig sabihin, kaya ng babae yung kayang gawin ng lalaki. Okay? So, ganun So, sa tingin nyo, napagkakaitan kayo ng rights, opportunity, as a female, as a lady, as a woman. Diba? That is gender inequality. Okay? So, di pa rin ba? Natamaan na, di ba? Okay. Dito na pa tayo sa gender equality. Tapos na tayo. E. Ethnic minorities. Ethnic minorities. Ethnicity. Di ba? Napagkakaitan ka ba ng rights, opportunities as a Filipino?
Tingin mo. Ito na yun, diba? Ethnic minorities. Okay? So, tingnan natin yung ano niya. Medyo mahaba to, kumapit kayo. Okay? Their civil, political, economic, social, and cultural rights are sometimes violated because they are discriminated due to their ethnicity. Basically, ito po yung mga tao na nadidiscriminate, na pagkakaitan ng rights, opportunity as their ethnicity. As a Filipino, as a Black Americans, as a White Americans, something like that, diba? Based on their ethnicity. Diba? Are you Black Americans? Are you Are you Africans? Diba? Something like that. So, diba? Meron at meron ganito. Diba? Usually, kapag you are, syempre, tayong mga Asian, diba? Kapag tayo ay nag-apply ng trabaho abroad, diba? Nandun na tayo sa abroad na yun, sa Amerika na tayo. Iba at iba ang tingin ng tao sa atin doon. Iba at iba ang tingin ng Amerikano sa atin doon. Diba? As Asians. Diba? That is ethnic minorities. Ethnic inequality. Ethnicity inequality. Diba? Ethnic minorities. Okay? So, yun na. Naranasan nyo na ba yun? Ako, di ko pa naranasan mag-abroad eh. So, di ko pa naranasan ang ethnic inequality. Ethnicity inequality. Ethnic minorities. Okay na? Hindi. Init na dito Biro. Kakaiba yung huni ng ibon Parang parang nangaasar siya. Wala siyang inequality. Okay. So, dito na po tayo sa F po natin. Other minority groups. Okay? So, ito na po yung napagkakaitan ng rights, opportunities based on their religion, based on their disabilities, yung mga may kapansanan. Dito po yan. Other minority groups. Okay? So, inequality pa rin siya sa mga may ibang paniniwala, sa may mga kapansanan, ibang relihiyon, di ba? Okay, so yan. Other minority groups, a person's religion, yan. Inaasar ka based on your religion. Disabilities, pinagkakaitan ka ng rights dahil may kapansanan ka. And beliefs, dahil sa kakaibang paniniwala mo, di ba? Can affect their influence and position in the society. Dahil lang iba yung makukontribute nila sa society. Kasi nga, di ba? Meron silang ibang religion, ibang may kapansanan, beliefs. Sa tingin mo, wala silang may aambag sa lipunan, di ba? Pero di mo alam, kaya nilang makapag-influence, and kaya nilang maapektuhan yung society based on their contribution. Di ba? So, yun po yan. Yun po yung gustong itumbukin ng other minority groups. Other minority groups. So, yun po Okay? So, di pa rin natamaan. Di pa rin. Patapos na. Kapag natamaan na kayo dito. Diba? So, ako, kung papipiliin ako rito, kung i-analyze natin, kung i-analyze ko ang mga ito, diba? So, ako, possible na nasa ako rito. Wala. Oh my goodness. Am I alien? Okay? Wala nga. Baka dito ako sa global inequality. Okay?
So, global inequality. Inequality and discrimination exists in societies across the globe. So, medyo ano to? Medyo malawak na perspective to, na concept ito na okay? Konsepto. Kasi global inequality. You are treated unequal across the globe. So parang ano yun, parang tingin nito, 'di ba? Parang nangyari dito is buong mundo galit sa iyo. Parang ganun, global inequality, 'di ba? So inequality and discrimination, dinidiscriminate ka, dinidiscriminate exists in societies across the globe. 'Di ba? So siguro possible for ano to? Para sa mga ano to? Sa mga terorista, 'di ba? Syempre, ayaw ng buong mundo sa kanila. 'Di ba? Possible na 'yun ang nararanasan nila ngayon. Global inequality. 'Di ba? And for some reason siguro baka 'yun din ang dahilan kung bakit sila naging terorista, 'di ba? Dahil sa global inequality. 'Di ba? Hindi natin alam, 'di ba? Malay nyo. Kaya siguro may terorista dahil sa global inequality, dahil sa discrimination across the globe. 'Di ba? Hindi natin alam. Okay, tapos na po tayo sa A to G natin. Sa mga tao dyan, taas yung kamay nyo. Tao ba kayo? Sa mga alien dyan, huwag nyo ipahalata. Okay? So dito na po tayo. I-classify lang po natin yung state, estado, state. State classified into 3 categories. Meron pong 3 categories ang state, and for sure ito rin po yung reason kung bakit nagkakaroon ng social stratification, form of inequality, kasi meron tayong 3 categories of state. Diba? So, state is ABC, 3. Weak states. Diba? Weak states. Siguro, possible na reason kaya merong inequality kasi merong weak states. Merong mahihina mga countries. May mga mahihinang states. 'Di ba? 'Di ba? Kaya siguro nagkakaroon ng talagang ganun. Talagang 'yun ang for sure na foundation ng inequality. Kasi merong weak states. 'Di ba? And for that matter, hindi naman natin kontrolado, 'di ba? Kahit ikaw mismo ang presidente ng country ng Zimbabwe, 'di ba? Hindi mo naman talaga makokontrol kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ninyo. 'Di ba? Kung bakit kahit na bulto-bulto na yung pera mo, ang mabibili lang nun isang pirasong tinapay. 'Di ba? So hindi mo masisisi yung ekonomiya mo kung bakit you are weak states. Weak state, isa lang pala, isang bansa lang. Okay? And pangalawa rin, dahil din siguro kaya merong inequality dahil merong umiiral or merong state na modernizing states. 'Di ba? 'Di ba? Modernizing states. Yung mga nakakalamang na states. And for sure, sa kanila lang gagaling yung ibinabatong inequality sa weak states. Hindi natin alam, di ba? Di ba? Siguro, kaya nagkakaroon ng inequality dahil yun ang perception ng mga mayayamang bansa. Di ba? Porket ba ang isang bansa ay considered as weak state? May inequality na ba? 'Di ba? Hindi na din alam. Pero for sure ganun at ganun ang perception ng mga mayayamang bansa, mga modernized na states. 'Di ba? 'Di ba? Okay? So,
Pangatlo po natin, yung post-industrial states. 'Di ba? Hindi lang siya modernized, above modernized siya kasi post-industrial states, ibig sabihin post after industrial revolution, industrial. So, parang ano to? Parang walang pinakaiba sa modernizing states. Pero parang above to sa sa modernizing states. 'Di ba? More technology, more greater education system, 'di ba? Parang ganun yung post-industrial states. Mas nakalalamang, 'di ba? Yan na lang natin to. I-classify na lang natin to as yung weak states as low class, 'di ba? Modernizing states, middle class, post-industrial state, high class, 'di ba? 'Di ba parang ano lang 'yan, parang weak state, third world country, modernizing state, second world country, post-industrial state, first world country, 'di ba? Developed countries, developing countries, developing countries. Basta yun. Okay. Okay. So, ayan po. Okay. So, from this moment, ito na po yung lesson 8 natin. So, tapos na tayo sa lesson 7. Okay. So, lesson 7 natin is more about inequality, yung possible reasons kung bakit mayroong nag-exist na inequality, kung bakit nabuo yung term na inequality. Dahil siguro sa pagkakaroon ng 3 categories ni state, di ba? Ka-classify ng state into 3 categories, di ba? Kasi, di ba, kung ang tingin mo sa mga tao sa mundo ay pantay-pantay, hindi magkakaroon ng classification, hindi magkakaroon ng categories. Diba? Kasi hindi mo i-classify yung weak states, hindi mo i-classify yung modernizing states, hindi mo i-classify yung post-industrial states. Kung sa tingin mo equal lahat pero kung sa perception mo is merong inequality, nag-exist ang inequality, doon ka. Diba? Gagawa ka ng classification. Diba? Diba? Okay. So, 47 minutes na. Kalain mo yun. Okay. Inom lang po ako ng water. Parang iba na yung boses ko. Baka husgahan nyo na ako. Baka magkaroon na ako ng social inequality. Narinig niyo ba yung kuliglig? Okay. So, session na po. Session na po. Okay. So, 48 minutes, 3:23 p.m., 71%. Patay. Okay. Di na ito sanayin. Ito na. Taas ko lang para hindi kayo maligaw. CSPD. Cultural, Social, Political Development. Okay? Pag-usapan naman natin ngayon yung cultural, social, political development. So, tapos na po tayo sa inequality around the world. Ngayon, punta naman tayo sa cultural, social, political development. So, bright side naman to. Kasi pag-usapan yung development 'Di ba? Kung meron tayong negative side, ito naman positive side to. Kasi more on development. 'Di ba? Okay? Growth and development of societies. Paano nga ba na-develop ang societies? Paano ba
natin na-attain yung ganitong uri ng society. 'Di ba? So, pag-usapan natin yung word na progress. Okay? Yung levels. 'Di ba? So, yamang napag-usapan natin yung levels, yung progress, ano ba bang letter, ano ba bang word na nag-start with letter E na may kinalaman sa progress na na-discuss na natin noon. Okay? Sa evolution. Okay? Though meron tayong bagong konsepto na tatalakayin about evolution. Pero pasada lang naman 'to eh. 'Di ba? Okay. Pasadahan natin. Evolution. Ganun pa rin. Adapt to the environment. 'Di ba? So kapag nakapag-adapt ang isang organism sa kanyang environment, either mag-evolve siya or mag-transform into a new organism, that is evolution. 'Di ba? 3 types of societal evolution. So ito bang evolution na tatalakay natin ngayon is may kinalaman sa societal evolution. Ibig sabihin, more on culture, more on development in the society. Okay? Impact ito. Impact. So, number 1, ito na yung ano. Di ba may dalawa tayong tinapik about evolution? Di ba? Ano yung una? Biological evolution. Okay? Genetic and physical changes. Okay? So, kakaroon din daw ng, syempre malamang at sa malamang, meron at merong epekto yung biological evolution. Kasi sa biological evolution, doon nagmula yung tao, doon nagmula yung halaman, doon nagmula yung kausap mo, sa harapan mo ngayon, yung nagsasalita dito sa gitna ng kagubatan. Okay? Biological evolution, tao. So, part ng tao, ay part ng society, ang tao. Diba? Societal evolution. Okay? So, meron ng tao. Susunod, cultural evolution. Yung pakikitungo mo sa tao. Okay? Yung pakikitungo mo sa tao, nag-evolve din yan gradually, over time, diba? So, hindi ka lang basta taong nilikha. Or kung sa tingin mo nag-evolve ka, diba? Hindi ka lang basta ganun na tao. Kundi, nag-evolve ka rin through culture. Diba? Pakikitungo mo sa mga tao. Diba? That is cultural evolution. Okay? Changes or development in cultures. So, nagkakaroon ng pagbabago, development sa kultura ng tao. Sa way of life ng tao. Okay? So, malaking tulong din po yun sa paglago natin kapag pinag-uusapan ng societal evolution. Okay? And at the same time, may dinagdag na evolution, types ng evolution na hindi natin na-topic noon. Okay? And ito naman po ay tumutukoy sa technological evolution. So hindi ka lang basta nilikhang tao, hindi ka lang basta nakikipag-usap sa ibang tao, cultural evolution, kundi gumagamit ka rin ng product of technologies na gradually ay nag-e-evolve din. 'Di ba? From Nokia keypad 3210, Nokia 3210, nag-evolve sa touchscreen. Hindi natin alam kung ano pang susunod sa cellphone na gamit natin ngayon. 'Di ba? Kung anong pakulo ang naisipan ng mga developer. 'Di ba? Sa cellphone. Okay? Basta ang main point, evolution. Technological evolution. Various tools and equipment. Yun ang nag-evolve. Diba? Computers, laptops, from computers to laptops. Diba? From keypad to touchscreen. Ano pa? Diba? From tao to Android. Yung robot, diba? Okay? So, yan, evolution. Okay, so tapos na tayo sa evolution. Hindi pa pala. So, ang susunod pala nating pag-usapan sa evolution itong the evolution of social and political institution. Okay? Paano nga ba nag-evolve ang mga institution natin? 'Di ba? Social and political institutions natin. So, pag-usapan natin history, more on history to.
'di ba? So hindi naman basta-basta nagkaroon ng society na out of nowhere, 'di ba? Meron bang pinagmulan 'yan, 'di ba? Lalo na yung political institution natin, kung bakit kinakailangan nating bumoto ng presidente, 'di ba? Bago ang presidente pamahalaan ng buong bansa. So hindi naman sa sinaunang panahon is may hinahalal ng presidente para mamuno sa bansa, 'di ba? So pag-usapan natin yung history, 'di ba? Ano ba dati? Paano ba dati? 'Di ba? Kung walang presidente dati, anong meron? 'Di ba? Sino yung parang presidente nila? 'Di ba? Paano nagkakaroon ng social interaction? 'Di ba? 'Yan. The evolution of social and political institutions. Okay? So, scheme of social evolution. Scheme of social evolution. 3 stages of development. 3 stages of development. So, 3 stages of development. Okay? So, social and political evolution ng pag-usapan natin. So, evolution to, ibig sabihin, timeline. Ano? So, kapag pina-enumeration to sa inyo, alam nyo na. So, dapat nakaayos talaga to. 'Di ba? Hindi pwedeng mauna yung pangatlo, hindi pwedeng mauna yung pangalawa. So, dapat naka-arrange. Okay? Parang may pa-hint na kayo, sir, sa pa-exam nyo. Hindi naman. Okay. So, A, savage type. Savage type. Savage type. Savage stage. Savage stage. So, ano tong savage stage? Okay? So, para ba sa inyo, ano ba yung itsura ng pinakaunang tao? Okay? During Paleolithic period. During Stone Age. 'Di ba? Ano bang ginagawa ng mga tao nun? Okay? May bahay na ba sila nun? Paano sila namumuhay? 'Di ba ano sila? 'Di ba wala silang bahay? 'Di ba? Nomadic. 'Di ba? NPA, no personal address. No permanent pala yun. No permanent address. Okay? So, nomadic sila. Pag sabi natin nomadic, naglalakbay sila. They are travelers. 'Di ba? Paano sila namumuhay? Paano sila makaka-survive? Wala silang bahay. Pero, eto, they are nomadic and hunter-gatherer lifestyle. Meron silang hunter and meron silang gatherer. Sino yung hunter nila? Sino bang pwedeng mangaso? Babae, lalaki? Lalaki. Sino naman yung gatherer? Sino yung taga-pitas ng prutas, taga-pitas ng vegetable? Babae. So, yun yung lifestyle nila noon. Okay? So, hunter and gatherer lifestyle. Diba? Ang payak ng pamumuhay nila nun. Kaso wala silang bahay. Diba? They're nomadic. Okay? So, syempre, as time goes by, nag-evolve po yan from savage stage, barbaric stage ang sumunod. Barbaric stage. Kapag sinabi natin barbaric stage, barbaric. Okay? Dito na po sila natutong magsaka. Okay? So, nung naubusan yung babae ng igagather na fruits and vegetable, sinabi niya sa asawa niya, magsaka naman tayo. Okay? So, yun. Began learning agricultural techniques at, okay, kung nagtatanim yung lalaki, anong ginagawa ng babae? And the domestication of animals. Nag-aalaga ng hayop. Okay? So, kung lalaki, siya yung nagtatanim, agricultural, yung babae naman, ang nag-aalaga at nagpapalaki ng mga hayop.
Okay? So siguro napagod na silang mga aso dito sa time na ito. Gusto na lang nila mag-alaga, magparami ng hayop na siyang kakainin nila, di ba, para makasurvive. So tingin niyo maganda ng stage to? Hindi pa. Kasi again, wala pa silang bahay. Barbaric sila. Ano? Okay? So, sa sunod na stage, ito na po. Ito na yung stage na maganda-ganda na. Kasi civilized stage na po ito. Civilized stage. Okay? So, i-assume natin na dahil civilized na po yan, may bahay na sila dito. And at the same time, learn writing. May educational system na sila. Ngayon ang panahon natin ngayon, di ba? Nasa stage na tayo ng civilized stage. Kasi may bahay na tayo. Civilized na yung society natin. At alam mo pang magsulat. Because of educational system. Diba? Okay. So, patapos na po tayo ha. Hindi, pinapagaan ko lang yung loob nyo. Kasi nakakaisang oras na tayo. Baka tinatamad na kayo. Okay. Development of social organization. Okay. So, yun, development of social organizations. Again and again, timeline po ito. Ibig sabihin, kapag pin-enumeration sa inyo ito, kailangan nakaayos, orderly. Diba? So, simulan po natin. Sa number 1, syempre. Sa letter A pala. Okay. Hunting and gathering groups. So, ito po, more on ano lang to? More on parang pinalawak na version nung 3 stages of development kanina. 'Di ba? Yung savage stage, barbaric stage, civilized stage. 'Di ba? So parang ano lang, parang pinalawak na version lang, 'di ba? 'Di ba? Kitang-kita niyo naman, medyo malawak siya, 'di ba? Pero again and again, ABC lang din po 'yan. 3 lang 'yan, 'di ba? So merong counterpart yung savage stage, merong counterpart yung susunod stage, barbaric stage, meron din counterpart yung isa, yung last, which is yung civilized stage. 'Di ba? So tingnan natin ano. I-analyze natin. Okay. Development of social organization. A. Hunting gathering groups. Savage stage, 'di ba? Savage stage. 'Di ba? So anong gagawin nila sa group anong gagawin nila sa social organization na 'yan? Hunting and gathering, 'di ba? So mga ngaso mag-gather ng fruits and vegetables. 'Yun ang trabaho nila, 'di ba? Savage stage, 'di ba? Hunting to the men, gaya ng sabi ko kanina, while women are employed in gathering. Yung sabi ko rin kanina, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, paulit-ulit lang. Okay? Small and nomadic family groups. Maliit at nomadic family groups. Nomad sila. No permanent address. Wala silang tahanan. Di ba? Di ba? Hunting gathering groups. Hunting to the men, while women are employed in gathering. Small and nomadic family groups. Okay? So, yung counterpart naman ni barbaric stage, agricultural communities. Anong gagawin nila dyan? Siyempre agriculture, di ba? So, establishment of permanent settlements. Oh. Okay. So, establishment of permanent settlements, the invention of tools, increasingly complex social interaction and communication, establishment of the tribe. Okay. So, may pagka-civilized stage na pala to. Kinuha niya yung civilized stage. So, parang dalawa ang sakop nito. Kasi may bahay na. And hindi lang siya nakafocus sa agricultural techniques.
Nakakalito pala to, no? Baka malito kayo dito. Pero dalawa po yung sakop niya based on the definition na nag-gather ko. Ano? So, yun. Though wala siyang nabanggit na about sa agricultural, pero nag-focus siya sa yung definition ng pagiging civilized. Nako po. Yung context na nakalagay sa definition ng civilized stage. Sige, huwag nyo na lang i-connect dun sa ano. Baka mas lalo kayong malito. Okay, basta yun. Agricultural communities, meron po siyang pagka-civilized stage. Kasi po, yun, merong establishment of permanent settlements. And at the same time, meron siyang invention of tools. Okay. So, yung agricultural techniques naman dun sa barbaric stage is wala pang tools nun. Because ang ginagamit nilang pagsasaka nun is yung sinauna. Diba? Araro, nuguyod ng kalabaw. Diba? More on ganun yung tools na ginagamit nila. Na way na ginagamit nilang techniques. Basta yun. Okay. So, invention of tools, increasingly complex social interaction and communication. Yun, no? Diba? So, ito lang yung nakaka-ano dito. Kasi meron siyang complex social interaction and communication. Sa barbaric stage kasi po, ang mainly focus lang po nito is yung agriculture and domestication of animals. So, dito po, wala silang complex social interaction. Kasi ang focus nila is yun. Yung matutunan lang yung mga agricultural techniques, domestication of animals, less ano sila dito, less socialized group sila dito sa barbaric stage. Yung mga barbarians, alam yun, ito yun yung pinagbulan niya, yung mga barbarians, yung mga nakafocus lang sa pagsasaka, di ba? Domestication of animals. Okay, and yung last na nabanggit dito yung establishment of the tribe. Establishment of the tribe. Okay. So, isinama na rin siya dito. Okay, so sana hindi tayo malito. Okay. So, establishment of the tribe, H, headman. Okay, ito na. 'Di ba? So, ito yung sasabi ko sa inyo kanina. 'Di ba? So, hindi naman presidente yung tawag sa leader nila sa nung unang panahon, 'di ba? So, ang tawag po yung pinakaunang group po na ginawa nila, okay? Pinakaunang social group na i-record sa history ay yung tribe, 'di ba? Yung tribo, 'di ba? And ang leader ng tribo, leader of the tribe is si headman. Headman po ang tawag. Okay? So, hindi presidente, hindi pangulo, kundi headman. Di ba? So, anong trabaho ni headman? Parang ganoon din sa presidente natin ngayon, di ba? So, siya po yung kinikilalang more formal and established leader. More formal and established leader. Kagalang-galang at karespe-respetong leader. 'Di ba? Pogi. Person of great importance. Person of great importance. Pinakamahalagang tao. 'Di ba? Headman. 'Di ba? Took advantage of his authority and power. So siya rin po yung nagtutok advantage, gumagawa ng kanyang tukulin based on his authority and power. Diba? Wala naman siyang pinagkaiba sa presidente na kilala natin, di ba? So, ganun na ganun po. Resolving conflict. Taga-resolve din po siya ng chaos, kaguluhan. And lastly, yung overseeing activities. Lahat ino-oversee niya.
Tinitingnan niya, pinagmamasdan niya, di ba? So, siya yung namumuno sa lahat ng activities, di ba? Siya yung nag-guide sa mga tao, sa mga activities. Okay, something like that. And, di ba? Kung mapapansin nyo, ano to eh? Siguro, ang nangyari dito, na-skip yung part ni Barbaric Stage. Though, ang title niya is Agricultural Communities. Baka from savage stage sumunod agad sa civilized stage. 'Di ba? Kasi civilized stage is more on civilization, socialization. So doon nabubuo yung mga social groups. 'Di ba? 'Di ba? So sa civilized stage naman yung may bahay eh. Pero bakit sa Okay, basta intindihin nyo na lang sa sarili nyo. Okay, ang sumunod po na social group, 'di ba? Sumunod na social group. Social group ba ang social organization ang term pala. Ang sumunod pa na social organization after ni tribe is yung chiefdom. Chiefdom. Kingdom of chief. 'Di ba? Chiefdom. Chiefdom, 'di ba? So ito po yung NPO, New Political Organization. Okay. So hindi na po headman ang tawag sa leader dito, kundi chief. Chief. 'Di ba? Chief na po. So, new political organization which consisted of tribes united under one leader or chief. So, consists of tribes, ibig sabihin, meron pa ring tribes, syempre. Kaso nga lang, yung tribes ay nag-unite under one leader or chief. Okay? So, ang tribes kasi rito, dinefine siya as social group. 'Di ba? Chiefdom, new political organization. So, bakit ganun? Magiging dalawa ang leader. So, tingnan natin yung ano nito, development. Okay, headman, leader of the tribe, chief, siya yung leader ng chiefdom, which consisted of tribes united under one leader or chief. Parang may error sa definition nito. Okay. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng term na tribe. Kasi na-phase out na siya ng may chiefdom na. Okay. I-disregard nyo na lang yung tribe. Kasi development to eh. 'Di ba? So, papunta tayo sa from past to present. So, from tribe to the modern type of social organization. 'Di ba? So, yan. Chiefdom, new political organization which consisted of groups na lang, united under one leader chief. Diba? Para lang ma-disregard natin yung tribes. Para lang magkaroon ng development. Diba? Okay. So, yan. So, sana naiintindihan niyo po yung pagkakasunod-sunod. Okay. So, gave chief more complex responsibilities. So, yun o. Nabibigyan ang chief or yung leader ng chiefdom ng more complex responsibilities compared sa headman. Okay? So, again nung may chiefdom na po, wala ng tribes. Though, sa panahon natin ngayon, may mga nananatili pa rin, like sa Africa, part ng Africa, na nasa tribes pa rin sila. So, yung development ng social organization nila ay hindi na umaandar. Hindi na nade-develop. Kasi na-stuck sila sa tribes eh. Pero dumaan tayo sa tribes, chiefdom, and yung pinaka modernized social organization. Okay? So, political institution ang pinag-usapan natin. 'Di ba? Leader ng political, 'di ba? So,
siguro nalilito kayo. Huwag naman sa ano. Okay, so yun na pa. More complex responsibilities na to. And siguro, for sure, kasi syempre yung tribe po, which is yung pinakaunang social organization natin is, for sure, konti pa lang yung mga tao nun, di ba? And pagdating nung time na naging chiefdom na, is dumami na yung tao, kaya nagkaroon na ng more complex responsibilities. Di ba? Di ba? Na ano yun? Na visualize nyo yun, yung konsepto na yun. Di ba? And usually naman, nire-refer natin yung small group of people as tribe. Di ba? Tribe. Kapag nakakita natin yung isang community, small community, na alam mo, nire-refer natin sila as a tribe. 'Di ba? Pero kapag much bigger group na, 'di ba? Iba na yung term na ginagamit natin. Siguro ganun yung nangyari. 'Di ba? Kaya more complex responsibilities na ang nakaatang kay chief. 'Di ba? 'Di ba? Okay. So next na po tayo sa C. Okay? So another civilized stage, industrial societies. Parang paus na ako, boy. Paus na ba ako? Hindi. Kaya pa. Nung alauna pa ako nagsasalita. Mag-4 na oras na. Okay. So, civilized stage, industrial societies. So, saan ba nag-ugat yung industrial societies? Okay. So, nag-ugat po yan noong nagkaroon ng... Teka, may asterisk dapat to Parang di kayo malito. Industrial Revolution. Okay? So, industrial societies po, bakit nagkaroon? Paano nagkaroon ng industrial societies? Dahil nagkaroon ng Industrial Revolution. 'Di ba? So, Industrial Revolution were influenced by the breakthrough of inventions and technology. So, nung nagkaroon ng Industrial Revolution, ang pinaglalaban nila noon is yung breakthrough of inventions and technology. Okay? So, sa ano to? Sa part ng Europe to. Part ng Europe. Di ba? Yung Industrial Revolution. So, kasi, for sure, siguro, wala namang magre-revolution kung yung mga tao nun is hindi nakakatamasa ng kalayaan. 'Di ba? For sure ganun, napagkaitan sila ng equality, 'di ba? To perform, to create inventions and technology, something like that. Kaya sinagawa nila yung Industrial Revolution. 'Di ba? And at that time, may mga tao rin na increased use of mechanical devices and the discovery of steam power or in factory. Okay? Saan nagmula ang factory? During Industrial Revolution. Okay? So, one of the reason rin kung mga pinaglaban nila during that period. Diba? Yung mga mechanical devices, discovery of steam power. Diba? So, yan. Industrial Revolution. Siyempre, diba? Pause na ako, boy. Okay, so effects na po tayo. Kailangan nating bilisan kasi hindi ko na nararamdaman yung lalamunan ko. Okay, meron tayong 6 na effects ng social and political institution. Tama? Social and political. Diba? Okay. So, effect nito. Effect ito ng Industrial Revolution. Tama.
Okay, so it is the effects of Industrial Revolution pala. So hindi ito in general context. Okay, ayun lang. So 6 effects po ng Industrial Revolution or industrial societies. Pares lang naman yung term na yun. Bahala lang kayo kung anong gagamitin niya. Okay, number 1, increase migration. Okay, so yung mga taong after Industrial Revolution, nung napagtanggumpayan nilang makamit yung inaasam nilang revolution effect ng Industrial Revolution, ang number 1 na napansin nila na naisagawa ay yung increased migration. Ano ba yung increased migration na yan? Dumami yung nangingibang bansa or yung paglilipat, pag-move ng mga tao, pag-migrate, 'di ba? And siguro, 'di ba, one of the reason din siguro, 'di ba, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung kawalan ng kalayaan nila, 'di ba, to create, invent, 'di ba? And siguro that time din is nagkaroon din sila ng kawalan ng kalayaan sa pangingibang bansa. So after Industrial Revolution, nung nagtagumpay sila, syempre okay na lahat, pwede na silang mangibang bansa. Eh nakita nilang epekto, increased migration. Mas marami ang nangingibang bansa. 'Di ba? Okay. Number 2, growth of urban population. Growth of urban population. So kapag sabi natin urban, kabaliktaran ng rural. Ang rural po ay Pangasinan. So ano yung urban? Civilized society. So Manila, 'di ba? Urban. Okay? So growth of urban population. So dahil nga po after Industrial Revolution, yung mga nagmamigrate na mga tao, saan sila lilipat? Saan sila pupunta ba? Sa probinsya ba sila pupunta? Syempre sa city, kung saan may opportunity, 'di ba? And dahil doon nila pinipiling manirahan, magtrabaho, yun, growth of urban population. Lumalaki yung populasyon ng mga tao roon. Kasi mas gusto nila sa city. 'Di ba? Number 2 effect ng Industrial Revolution. 'Di ba? Huwag ko papipiliin saan ka ba mag-a-abroad. 'Di ba? Okay na, 'di ba? Okay na 'di ba? 'Di ba? Kung napagkakaitan ka ng opportunity dito sa pinagmumulan mo ngayon, gusto mong makahanap ng trabaho, saan ka pupunta? 'Di ba, doon sa city, kung saan maraming tao, kung saan maraming opportunity. Kaso nga lang, lolobo yung populasyon nila. 'Di ba? Okay, number 3, changes in lifestyle. Pati lifestyle ng tao nabago dahil sa aftermath ng Industrial Revolution. Bakit? Possible na rason is kalayaan. 'Di ba? Natamasan na rin kalayaan 'di ba? So pwede na nilang gawin yung gusto nila. So hindi na sila napagkakaitan. 'Di ba? Nung hindi na sila napagkaitan, yung lifestyle nila ay nabago rin. 'Di ba? So yun. Number 4, kakambal may changes in lifestyle, production. So nung nabago yung lifestyle nila, mas pinili nilang magtuon doon sa pinakagusto nila, which is yung production. 'Di ba? To create, to invent, technology, whatsoever. 'Di ba? Something like that, 'di ba? Changes in lifestyle, production.
Number 4, production. Okay? So, nung lumalawak ng production, okay, nung nagkakaroon ng malaki ang production, doon na umexist yung number 5. Doon na pumasok yung number 5. Number 5, effect ng Industrial Revolution, technological increase, advancement. Nag-increase yung technology. Okay? Nag-increase yung advancement ng technology. Diba? Siyempre, ano bang gagawin ng tao? Diba? Siyempre, ano yung puproduce nila? After matang Industrial Revolution diba? Post-Industrial Revolution diba? So, more on technology po yan. So, kapag napanay na yung pag-produce nila, syempre, later on, makakapag-produce sila ng advancement. Diba? Kasi competition yan ng innovation diba? Hanggat hindi ka nakakapag-produce ng bago sa mata ng mga tao, hindi ka tatangkilikin. Diba? So, kaya kailangan mag-advance. Okay? And lastly, rise of the middle class. Rise of the middle class. Kapag nag-rise ang middle class, saan sila pupunta? High class. Diba? It's very connected to each other, diba? Okay? So, sana naintindihan nyo, ano? Though yung ano natin, yung huling part natin, medyo nalito rin ako. Diba? Medyo nalita ako sa execution. Diba? Doon nabasa ko naman na kanina. Pero pagdating ngayon, bakit parang naiba yung definition? Diba? Something like that. Pero, alam niyo naman. Diba? Basta intindihin nyo lang po. Ano? Meron tayong savage stage, hunting gathering, lifestyle, followed by barbaric stage, yung agricultural techniques, yung domestication of the animals, 'di ba? And yung civilized stage, learn writing. Pero kapag, 'di ba? Nasa word na mismo 'di ba? So hindi ko na sinama yung iba, pero kapag intindihin niyo naman yung word ng civilized stage, ibig sabihin ng civilize, 'di ba? Civilization, more on modernizing, may bahay ka na diyan, civilized ka na diyan, ibig sabihin lahat ng kailangan mo is meron ka na diyan, 'di ba? Industrial Revolution. Okay? So counterpart ni savage stage ay yung hunting and gathering groups. 'Di ba? Wala namang pinagkaiba doon yung definition nila. Si barbaric stage, medyo nalito tayo sa counterpart niya, kung meron ba siyang counterpart. Sa unang basa ko, akala ko yung counterpart niya is yung agricultural communities. Dahil doon sa title pa lang, kasi may agricultural communities. Pero yung definition niya is more on civilized stage. 'Di ba? Pero siguro, paano ba yan? Paano ba natin ipapasok yun? Ewan ko. 'Di ba? Kasi ano yun? Yung meaning niya pang pang Neolithic 'Di ba? Meron ng permanent settlement May bahay na yung bahay naman nasa civilized stage. 'Di ba? So, yan, baka wala talagang counterpart si barbaric stage. 'Di ba? Siguro, bahala na kayo kung may perception kayong iba sa perception ko, 'di ba? Definition kayong naintindihan sa naintindihan ko. Pwede namang i-share sa akin, 'di ba? Para malinawan ako or yung mga classmate nyo, 'di ba? Kung may pagkakaiba ba sila or yun talaga yung counterpart nyo, hindi, 'di ba? Nasa inyo yun, 'di ba? Industrial Revolution, pag-usapan lang din natin. Last part. So, more on technology po to kasi kapag sabi natin Industrial Revolution, ang ipinaglalaban nila dyan is yung technology, yung inventions, kasi wala silang kalayaan yan, 'di ba?
Hindi naman magkakaroon ng revolution kapag walang ano, di ba? Kapag hindi na pagkakaitan ng kalayaan. Di ba? So, ang pinaglaban nila that time is yung inventions, technology, di ba? And yung after industrial revolution, yung effect niya, di ba? So, yun, yung 6. Di ba? More on production, di ba? Karoon ng kalayaan. Kaso nga lang, nag-migrate yung mga tao. Di ba? Increase migration. Saan sila lilipat? Doon sa urban. Di ba? Yung urban ngayon, lumabo yung populasyon. Di ba? Nung lumabo yung populasyon ng urban, di ba? And yung mga tao nun, dahil nakafocus na sila sa pag-invent, nabago yung lifestyle nila. Changes in lifestyle. Followed by, ano gagawa nila sa lifestyle nila? More on production. Number 4 natin. Number 5, alam nyo, tama na to. Okay. So, technological increase, advancement, di ba? Siyempre, as a producer, para tangkilikin ng tao yung produkto mo, di ba? You need to advance. Di ba? Dapat advance ka mag-isip. Okay? So, number 6 natin. Kalimutan ko na to, boy. Okay. Rise of the middle class. Di ba? So, kapag nag-rise yung middle class, saan siya pupunta? High class. Di ba? Paano kung bagsak yung middle class? Hindi, pupunta sa low class. Paano kung naranasan niyo yung both high class and low class? Vertical mobility. Pero paano kapag ang in-explore niya lang is yung middle class? Iba't ibang klase ng middle class. Horizontal mobility. Okay, so ganun na ba? Babay po sa ating lahat. Pause na po ako. Okay, so bahala na kayo, di ba? Final topic na po natin to, and bahala na talaga kayo. Okay, so goodbye. Okay, so sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, follow, i-hit ang notification bell for more updates. Okay, goodbye.